Ano ba ang katotohanan sa nagawa ninyong war on drugs at ano ang naging resulta nito? First time in the history of the Philippines na nagkakaroon ng 1.6 million na umabot pa ito ng towards the end of war on drugs. Sinong mga malalaking tao, ilan ang mga naipakulong ninyong drug doon? Yung floating Shabu Laboratory, may mga Chinese na yung nakuha doon. Yung sa Cebu, Ano nangyari? patay. Yung sa Iloilo, yung mayor ng Usami City, nagkukontrol sa drug business doon sa kanyang lugar, patay. Marami pang nag-surrender doon sa atin. Mga mayor, congressman pa, kiniklear na yung kailang pangalan. Nalulong na rin sa droga. Hindi lang nalulong, kundi sila ang may hawak. Kung hindi sila may hawak sa negosyo ng droga, sila ang protector. Paano mape-preempt yan kung ikaw pa rin ang nakaupo ngayon as Chief PNP? Kailangan mo talaga dito yung kamay na bakal. Talagang may mamamatay. Wala akong pakialam. Madumihan ng dugo ng masamang tao yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding Pilipinos. Itaga mo sa bato. Gagawin at gagawin ko yan. The views and statements expressed by the guests in Aplikante ng Bayan with Boss RDR are their own and do not reflect the opinions of the host, producers, or anyone involved in the show. The show does not support, promote, or favor any candidate, political party, or agenda. Viewers are encouraged to conduct their own research and critical analysis before forming opinions or making electoral decisions. Eleksyon na naman, kilalanin natin ang aplikante ng ating bansa. Ang bawat boto ay mahalaga. Sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan ng ating boto? Ang unang aplikante natin ngayon ay nakilala dahil sa kanyang pakikipaglaban sa droga. Bakit nandito ka? Nag-a-apply ka na naman. Dati ka nang nakaupo. Opo, tama ka, Boss RDR. Dati tayong nakaupo, pero marami pa tayong tatapusing panukalang batas na hindi nakalusot. Kailangan natin na ipagpatuloy yung ating mga advokasya para, kasi alam ko, yan ang sagot sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Sana tayo makabalik para ma-refile natin uli yung mga panukalang batas na yan para ganap na magiging batas. At sigurado ako, yan ang pinakasolusyon sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Welcome sa Aplikante ng Bayan. Thank you, Boss RDR. Ano naging resulta ng pakikipaglaban nyo sa war on drugs? Kasi malaming lumalabas ngayon na mga nailathala sa mga mainstream media, sa mga social media, at sa iba pang mga publications na ito ay nagdulot lamang ng napakaraming patayan, ngunit wala naman talagang resulta. Ano ba ang katotohanan doon sa nagawa ninyong war on drugs at ano ang naging resulta nito? Very historic ang na-achieve natin, na-accomplish natin sa ating war on drugs sa Boss RDR. No? First time in the history of the Philippines na tayo'y nagkakaroon ng 1.6 million na surrenderers during the first 6 months of our war on drugs. 1.6 million ang sumurrender? 1.6 million buong Pilipinas at ito'y tumaas pa, umabot pa ito ng mga 2 million towards the end of war on drugs. 300,000 ang nahuli sa buong Pilipinas sa buhayan. Hindi yan pinatay. Nakakulong sa ating mga kulungan at nagreklamo na nga ang ating mga kapulisan dahil wala na silang enough space sa kailang kulungan dahil sa dami lang huli. Meron tayong data na nagsasabi na 50% of the crime volume was reduced by 50% during the first 6 months. 50%? 50% sinasabi ng taong bayan wherever I went during that time. Lahat ng tao nagpapasalamat sa atin. Sir, maraming salamat po sa inyong war on drugs. O plantukhang. Noon po, takot kaming lumabas sa aming pamamahay dahil nagkalat ang adik, nagkalat ang mga pusers, nagkalat ang kriminal dyan sa kalsada. Ngayon po, baligtad ang nangyayari. Kami na ang libreng lumabas sa aming pamamahay at ang nagtatago ngayon yung mga drug personalities, yung mga user at mga puser. Kaya ngayon, tanungin natin ang taong bayan. Mas safe ba nung panahon na Chief PNP pa si Senator Bato de la Rosa kumpara sa panahon natin ngayon? Sila ang magkapagsabi. Kasi nag-a-apply ka ngayon eh. Yes, hindi po sa paninirang po as I go around the Philippines. Wala pang nagsasabi sa akin na isang barangay kapitan o mayor. Kahit isa? Kahit isa. Wala pang nagsasabi sa akin na, Sir, okay na kami ngayon. Wala na kaming problema sa droga. Ang palaging kuminto nila sa akin ay, Sir, andyan na naman sila. Bumabalik na naman sila. Noong panahon ninyo, Sir, nagsipaglayasan yan. Nagsipagtago yan. Ngayon, nandyan na naman, lumalabas na naman at kung makapagbinta ng shabu, akala mo nagbibinta ng candy sa kalsada. Kahit na manood ka sa mga news, maraming heinous crimes na nangyayari. Yung latest ngayon, isang bata, Chinese, at the heart of the BGC, kinidnap yung estudyante ng British school dyan sa BGC at pinutulan pa ng daliri para ipakita sa parents niya para mapilitan talaga
talagang magbayad ng ransom money na 20 million US dollars. Magawa mo ba yan kung ikaw ay kidnapper, pera lang habol mo? Nagawa nila yan dahil alam ko, lango sila sa ginagamit na illegal drugs. Talaga nagkalat na naman ang droga. Paano mape-preempt yan kung ikaw pa rin ang nakaupo ngayon as Chief PNP? Walang ibang paraan ito. You cannot treat the drug problem with the kid gloves. Hindi mo ito pwedeng papitiks-pitiks. Hindi ka pwedeng padisinti-disinti dito sa kampanya mo laban sa illegal na droga. Kailangan mo talaga dito yung kamay na bakal. Talagang may mamamatay. Meron at meron talaga dahil kung hindi mo ito seryosoin, hindi mo gamitan ng kamay na bakal, tatawanan ka lang nito mga sindikato na ito. Which is nangyayari ngayon. Yung mga drug lord na yan, tumatawa ngayon dahil ganda ng takbo ng kailang negosyo. Itong mga organized crime. Gumanda na takbo ulit na negosyo nila. Makikita mo naman kung gaano kadami nang nagkakalat na droga. Itong mga organized crime groups na nangingidnap, wala ito dati. Pero ngayon, bakit andyan na naman sila? Very ruthless. At alam mo, napakasaklap ngayon. Makikita mo sa social media, yung mga gumagamit ng shabu ay binablog pa nila, ginagawang content sa kanilang vlog yung lumakas na loob paggagamit. Ang lakas ng loob. Akala nila, this is the new normal, yung paggamit ng shabu. New normal Parang lang new paggamit normal. ng shabu. Yun, napakiramdam nila kasi napakayabang nila mag-post sa Facebook. Very dangerous nito. Yung kabataan. Na wala tayong control sa kanilang pag-i-scan sa social media. Kapag nakita nila itong gumagamit ng shabu, sabi ng mga bata, oh, okay lang pala gumamit ng shabu. Sikat pala tayo. Kikita ka pa. Dahil nga, may content yan, maraming views, mas may kita ka. Yan ang nakakatakot ngayon. Ano na mangyari sa kabataan kung gagamit ng shabu? Kawawa ang Pilipinas kapag hindi natin ito na-address itong problema na ito. Pero sinasabi ng inyong mga kritiko na ang mga mahihirap lang daw ang nahuhuli nung panahon ng tokhang na kayo ay PNP chief pa. Sinong mga malalaking tao at ilan ang mga naipakulong ninyong drug lord? Meron tayong nakuhang mga Chinese doon sa Subic, yung floating shabu laboratory. May mga Chinese tayong nakuha doon. Dito naman sa local na mga malalaking drug lord sa ating bansa. Yung sa Cebu, yung si Jaguar. Kilala na yan ng buong Cebu. Yan pinaka number 1. Drug lord sa Cebu. Ano nangyari? Patay. Yung si pinakamalaking drug lord sa Iloilo, si Prebendido at saka si Udikta. Ano nangyari? Patay. Yung mayor ng Usami City na alam natin siya nagkokontrol sa drug business doon sa kanyang lugar, patay. Inoperate ng pulis. So, anong sinasabi nila na pawang maliliit lamang ang nahuhuli? Ito, malalaki ito. Marami pang nag-surrender doon sa atin. Doon sa Krame, nung tayo nag-wage ng war on drugs, yung mga kilala na mga drug personalities, na mga mayor, congressman pa, pumunta doon sa atin, nag-surrender at kiniklear na yung kailang pangalan. Ultimo mga politiko mismo na leader sa kanilang mga lugar ay nalulung na rin sa droga. Hindi lang nalulong, kundi sila ang may hawak. Kung hindi sila may hawak sa negosyo ng droga, sila ang protektor. Alam nyo kung bakit namin winage ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Pinakaunang rason doon is that gusto naming masave ang kinabukasan ng kabataan from illegal drugs. At pangalawa, nakikita namin na ang Pilipinas muntik na nagiging narco state, kung saan may mga lugar na tayo na kontrolado na ng mga drug lord. Sila na ang nagdesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging mayor, maging congressman sa kanilang mga lugar. Dahil enormous resources, mayaman sila masyado dahil sa kanilang droga. Kontrolado na nila. Mga milyonaryo at bilyonaryo na. Sobra pa sa bilyon. Grabe ang kayamanan nila. Kontrolado nila ang politics sa kanilang lugar. Kasi yan ang issue sa inyo ngayon, na puro lang daw patayan ng alam ng Duterte administration. Wala akong pakialam. Madumihan ng dugo ng masamang tao yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding Pilipinos. I am willing to do it. Itaga mo sa bato. Gagawin at gagawin ko yan. Hindi ka ba natatakot sa sarili mong seguridad ngayon? Kasi it's already a political war. Marami nagsasabi dyan. Pinasa Diyos ko na lang yung aking buhay. Kasi nandyan na naman ang mga drug lord. May kapangyarihan na naman sila ulit. Andyan na naman sila. Meron pang yung dating drug lord na hinahabol natin ngayon, tumatakbo na naman na mayor sa isang lugar. Ano? Kandidato drug lord? Oo. Ano na nangyari sa bansa natin? Anong magawa natin? Libre siyang tumakbo. Kaya umanda tayo. Sana kung manalo sila, magbagong buhay sila. Gawin nila yung serbisyo. Totoong serbisyo. Hindi haluan ng droga. Pero I doubt kung anong motibo nila, bakit sila tumakbo. Ano ang sa palagay mong nakakatakot na sitwasyon ng Pilipinas? Kung sakasakaling wala talagang intensive na approach ngayon in terms of illegal drugs. Darating ang panahon na yung ating mga government officials, up to the level of the president na nakaupo sa Malacanang, addict na. Ikaw ay naging senador na. Ano ba yung mga naipasa mong batas? Marami kasing mga naisapasang batas. Ang problema, hindi nai-implement. Ikaw ba yung batas na naipasa mo ay nai-implement at nagagamit ngayon ng tao? Yeah, so far, nagagamit ng tao. At, Anong batas yan?
Alam mo, klaruhin ko sa paggawa ng batas, hindi gaano mabigat ang kung ipagbayabang mo na ikaw ay author ng batas na ito. Anybody can be an author of any law. Ang pinakamahirap dyan, yung ikaw ang sponsor ng batas na yan. Dahil ikaw ang makikipagdebate, magpresenta doon sa committee at saka plenaryo, first reading, second reading, up to third reading. Kung maghanap ka na accomplishment, huwag ka masyadong tumutok doon sa author. Doon ka sa sponsor. Kasi siya talaga ang nakipaglaban para pumasa ang batas na yan. So sa atin naman, yung ating inauthor natin at saka tayo ang principal sponsor. Ito mga batas na ito. Meron tayong BEP Modernization Act kung saan itong batas na ito ay nagmo-modernize sa atong Bureau of Fire Protection. Kasama na dyan yung kanilang mga training, facilities, lahat-lahat na para gumanda ang ating Bureau of Fire, kanilang mga equipment. Napakaganda po nito dahil kung mapapansin mo, yung ating mga Bumbero. fire truck, mabilis, bago at high-tech na. Yan po ang magandang dinulot nito. Sagutin ninyo sa comment at kung kayo ay naniniwala dito, automatic itong batas na naipasa mo, nakatulong sa tao. I really believe na malaking tulong ito. Saka makita mo yung ating mga fireman, very professional sila. They know what they are doing. Dahil sa kanilang training, sa kanilang exposure, hindi lang dito sa local, kundi pati sa abroad, yung kanilang mga training. Kaya makita mo, high-tech na rin yung ating mga, hindi lang sa gamit, kundi pati sa pag-iisip, yung ating mga Ikaw ang nag-sponsor BFP. Kasama yan sa ating sponsor ng Modernization Act ng Bureau of Fire. Bukod doon, dahil ikaw ay nag-a-apply, ano pa? Private Security Services Industry Act. Ang nakikinabang dito yung mga security guards natin at saka security agencies. Pinoprofessionalize natin in terms of training, from basic to advanced, professionalize na talaga. At yung kanilang sweldo ay standardized na. Bukod doon? At hindi lang naman itong ang trabaho na sa senador, hindi lang sa legislation or yung paggawa ng batas. Mayroon pang isang very crucial na trabaho ang Senado, Which is? yung mga Senate investigations. Dahil part of our oversight function bilang senador ay bantayan yung mga government agencies na sa kanilang mga mandato. Kung merong mga nangyayari, kagaya sa akin, I am the chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Pag may mga problema sa komunidad about public order, peace and order, illegal drugs, o kaya dito sa aking vice chairman ako ng Senate Committee on National Defense and National Security. Kung may mga problema sa mga areas na yan, nagpapatawag kami ng mga hearing at pinapa-explain natin yung mga government agencies, anong ginagawa nila sa mga issues na ito. Pero ito ang kinalulungkot ko masyadong politika na yung laman ng Congress and Senate. I'm sorry pero that's what I am observing right now, na puro persecution na lang ng mga tao sa politika ang laman ng Kongreso at Senado. Ba't nagkaganon? Tama ka. Ang ibig sabihin yan is, yung ginagawang investigation is no longer investigation in aid of legislation, kundi investigation in aid of persecution or investigation in aid of demolition. We must focus on building the nation. Dapat yung energy natin, resources, should be nakafocus doon sa paano pagandahin ang buhay ng Pilipino. Ngayon, dahil kayo ay tumatakbong muli, bakit sa palagay nyo, iboboto pa rin kayo ng Pilipino? Ako iboboto ng Pilipino dahil kapag andyan si Bato, hindi manganganib ang buhay nila. Gagawin ko ang lahat para secured sila sa kanilang pamamahay. Gagawa tayo ng mga pulisya na dapat pangangalagaan yung kanilang safety and security ng bawat mamamayang Pilipino. Pero ito, dati ka sundalo, naging PNP chief. Ilang beses ka muntikang mamatay sa serbisyo? Maraming beses na. Ang hindi ko talaga makalimutan, yung tinamaan ako sa ulo. Habang nag-enkwentro kami sa mga NPA doon sa bundok ng Panggubaan, Lupon, Davao Oriental. Paano ka nakaligtas? Ako rin mismo, hindi ko makapaniwala. Pero after yung encounter namin, sabi sa akin ng isang sundalo ko na Tad Pulahan. Alam mo yung mga anting-anting? Sabi niya, Sir, habang bumabakbak kasi sa kalaban, diyan ako sa likod mo. Binubuhos ko sa iyo yung aking power, yung lana. Alam mo yung lana? Yung oil. Sabi niya, tingnan mo sir, yung likod mo, yung uniforme mo. Tinanggal ko yung uniforme. Pagtingin ko nga, basang-basa ng oil. Ibig sabihin, in-extend niya yung power niya sa akin. Kaya nung ako'y tinamaan, saan ang tama mo? dito sa ulo. Dito sa ulo, dito. Baligtad, baligtad ako. Tumba ako. Tumilapon yung baril. Nasaan ang tagos ng bala? Wala nga tumagos Bukol lang ang nangyari sa akin dito. Bakit bato ang naging bansag sa'yo? Kasi noong pag-graduate ko sa PMA, nagdiretso ako, nag-undergo ko ng schooling ng Scout Ranger at nag-report kagad kami doon sa aking first assignment sa Davao, sa Camp Katitipan. Pag-report ko doon, nakita ako ng mga senior officers. Nakita lang na solid yung katawan ko. Kaya tawag lang sa si Lieutenant Bato. Na-reinforce na rin yung pangalan na yan dahil alam ng mga tao na ako'y pinanganak at ako'y
ako'y tubong Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. So yun na, nakikiri ko na yung pangalan na yan hanggang ngayon. At yung iba, hindi ako kilala as General De La Rosa, but General Bato. Hindi ako kilalang Senator De La Rosa, kundi Senator Bato. Ang bato ay salita din dun sa ipinagbabawal na gamot. Tama ka. Nakabit na rin sa'yo na ikaw ang senator na lalaban sa batong pinagbabawal. Bato, laban sa bato. It takes bato to stop the bato. Maraming salamat and ngayon nag-a-apply kang muli bilang senador. Bakit sa palagay mo dapat kang iboto at dapat kang muling iupo sa Senado? Ako'y nag-a-apply muli. Sana makabalik. At dapat talaga iboto ako dahil meron pa akong mga panukalang batas na dapat gawin na magiging batas. Ito yung mga pinapile ko na mga controversial na batas na hindi nakakalusot. Pero alam ko ito ang solusyon sa problemang kinakaharap natin ngayon sa ating lipunan. Unang-una itong batas ng walang kamatayang pagbabalik ng death penalty para sa high-level drug traffickers. Yan gusto natin ibalik dahil alam kong ito'y solusyon sa problema natin sa droga ngayon sa ating bansa. Ito kasi, based on my personal experience, nung ako ay Director General sa Bureau of Corrections, kinausap ko talaga yung mga convicted Chinese drug lords sa loob ng Bilibid. Ang sabi nila, kaya daw sila insisting na mag-traffic ng droga sa Pilipinas at hindi doon sa mga bansa na may malaking market for drugs. Ayaw nila daw doon dahil mayroong death penalty doon. At kung doon sila bahuli, bitay sila. Samantalang sa Pilipinas wala tayong death penalty, kaya insisting sila dito mag-traffic ng droga at kung sila man ay nahuli, nakulong, nakonbikto, tuloy pa rin yung kanilang papatakbo sa kanilang illegal drugs sa labas ng Bilibid. Tuloy pa rin kasi safe sila sa loob ng Bilibid. Hindi na sila takot na mahuli dahil nakakulong na sila. Hindi na sila takot na makasuhan dahil konbiktado na sila. So tuloy ang negosyo nila. Whereas kung meron tayong death penalty, kung pinagbibitay na natin itong mga Chinese na ito, siguradong wala na magpapatuloy sa kanilang negosyo sa droga. Matatakot na sila. At saka matatakot magiging deterrent ito sa mga iba pa na gusto mag-traffic ng droga dito. Pwede ba pakisama na rin yung mga korap na politiko? Oo, maganda sana kung isama natin yan. Pero alam kong mahirap nating palusutin yung batas na yan dahil yung mga congressman Maraming mismo mamamatay. at saka mga senador hindi bubuto dyan dahil baka matatamaan din sila kung yan ang iniisip ng iba eh. So dito muna tayo. Kumbaga, pagdating sa death penalty, break it to them gently. Ito muna ang drug lords muna unahin natin. Then maybe later on, heinous crime, kung okay ng taong bayan o acceptable lang sa kanila, then punta tayo sa mga corrupt na government officials. Isasama natin sa death penalty. At pangalawa, yung isang batas na hindi rin makalusot dahil medyo controversial, yung pagbabalik ng mandatory ROTC sa ating mga college students. Dahil sa kinakaharap natin na threat sa West Philippine Sea, yung mga pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga Coast Guard, mga Navy, hindi natin alam kung saan ito hahantong. Dapat meron tayong sizable number of reservists na pwede nating ma-mobilize anytime kung kinakailangan. At ito yung mapoproduce lamang natin kung meron tayong mandatory ROTC program. Ito naman hindi lamang nakatutok sa military preparedness or defense preparedness, kundi nakatutok rin ito sa disaster preparedness. Tinuturuan yung ating mga college students pagdating sa disaster response dahil alam natin ang Pilipinas ay palaging dinadayo ng kalamidad at ang kalamidad ay walang pinipili. Babae, lalaki, bata, matanda, apikado. So dapat lahat tayong Pilipino ay handa para sa disaster response. At ibang pang objective nitong programa na ito ay ito'y maka-develop ng personality development, self-discipline, love of country, patriotism, nationalism, spirit of volunteerism, and the civic-mindedness among our youth, which we consider na dandahan ng itong mga values na ito ay dandahang nawawala sa ating mga kabataan ngayon. So dapat talaga ibalik natin ito, i-inculcate natin balik ito sa kanilang mga puso't isipan para tayo magkakaroon ng isang malakas na republika ng Pilipinas. Maraming salamat, Senator Bato. At tanong ko muli sa ating mga kababayan na nakakapanood at nakapanood ng video na ito. Tatanggapin nyo ba ang aplikasyon ni Senator Bato de la Rosa? Ilagay nyo sa comment section kung ano ang inyong opinyon tungkol sa kanyang aplikasyon na maupong muli bilang isang senador. Mga kababayan, muli natin abangan ang aplikante ng bayan with Boss Ardia.